habang abala ang atensyon ng mundo sa Iran, Israel at US. May dalawang bansa na tahimik pero critical ang papel. Ang China at Russia, hindi direktang sumasali sa giyera. Pero hindi ibig sabihin wala silang ginagawa. Para sa Russia, ang gulo sa Middle East ay may strategic advantage. Habang abala ang US sa Iran, nababawasan ang focus nito sa ibang bahagi ng mundo. At habang tumataas ang presyo ng oil, kumikita ang Russia bilang isa sa mga pinakamalaking energy exporters. Samantala, ang China ay heavily dependent sa oil ng Middle East. Kaya gusto nila ng stability, pero ayaw din nilang lumakas ang kontrol ng US sa rehiyon. Ang ginagawa nila, diplomacy, trade agreements, at pagpapalawak ng influence. Hindi man sila nagpapadala ng sundalo, pwede silang tumulong sa ibang paraan, tulad ng economic support, technology, at political backing. Hindi ito laging lantaran, pero ramdam sa galaw ng geopolitics. Kung titingnan sa kabuuan, hindi lang ito tungkol sa Iran, Israel o US. Isa itong bahagi ng mas malawak na power struggle, kung saan ang mga superpower ay nagalaban, hindi lang sa battlefield, kundi sa impluwensya sa buong mundo. At kung tuluyang pumasok ang China o Russia sa laban, ibang level na ito. Hindi na ito simpleng regional conflict, kundi isang global crisis.